guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo lang po nakakaalam, pero ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan, makakaranas kayo, or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, at magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating ng spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya kasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning niyan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala kasi 'di ba sinasabi nga sa Biblia ni Hesukristo, 'di ba, na kung sincere ka i-welcome ka ni Lord, at sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili, gusto ka rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa yung pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang, and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa iyo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawanan nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Gemini, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At Gemini, yung nagtatanong sa inyo, ano bang oracle card na gamit ko? Ito po, Mediumship, John Holland, Lauren Rainbow. Ano po talaga siya? Ito talaga siya. Picture, tapos ayan, eto, wala siyang wala talaga siyang, anong tawag dito? Explanation, guidebook. Which is yung guidebook kasi, eto nasa likod. Kaya dito mo masusubukan ang iyong talas ng intuition mo. Kaya ito ang usually ginagamit ko. At kung gusto nyo, gumamit din kayo ng ganito para mas tumalas po ang inyong intuition. Okay? At meron din pong oracle card na kay Jesus. Kaya kung gusto nyo, bumili po kayo. Hindi po ako nagtitinda. Maghanap na lang po kayo. At depende yan kung anong relihiyon ang pinapaniwalaan nyo kasi. Kahit Buddhism kayo, kahit Hinduism kayo, later on, pagka tumaas ang vibration nyo, na-reach nyo ang enlightenment, si Jesus Christ mismo ang magre-reveal sa inyo kung sino siya. Sasabihin niya sa'yo, you are mine. Ganun po yan.
Kaya yung mga naiwan sa dark night of the soul, yung mga taong may third eye, hindi sila nabasbasa ng Panginoon, na andyan sa kanila ang kadiliman. Kaya mag-iingat po kayo sa mga Gemini na gusto magpabukas ng third eye. Hindi nyo po pwedeng biglain ang third eye nyo, one by one. Ang kailangan nyo dyan talaga, self-control, patience, perseverance. Okay? At aalisin nyo po ang pagiging selfish. Pero mahalin nyo po ang inyong sarili. Okay? Gemini. Advice ko lang po sa inyo yan. Kung hindi ka nakaka-relate sa sinasabi ko, then huwag mo na ipakinggan. Ignore mo na lang. Okay? So ngayon, Gemini, aalamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person. May asawa ka man, live-in partner, boyfriend, girlfriend, ikaw na bahalang mag-adjust kung anong sitwasyon ang meron kayo. Mensahe niya lang ang hanapin natin ngayon sa barahan natin, katulad ng request nyo. At pagkatapos ng reading, may napili po ako, nabibigyan ko po ng soul contract. Mamaya po kukuhanan ko po ng screenshot at explain ko po kung anong soul contract ang meron kayo. Okay, Gemini? Okay, nabalasa ko na. Sabi po ng isa pang, sorry Gemini, naalala ko lang ngayon habang nagbabalasa ako. Sabi pa ng isang nag-comment na, ma'am, bakit nyo po sinishare yung mga tarot card nyo? Kasi usually daw, hindi daw sinishare ng ibang tao. Alam nyo po, pag light worker kayo, kailangan i-share nyo yan. Huwag kayong maging sakim. Pero ang pag-share naman, siguraduhin nyo lang na positibo yan. Katulad ng mga simbolo-simbolo, nag-share kayo, alam nyo ba kung ano yung simbolong yan? Kasi kayo mismo napapahamak, tapos idadamay nyo pa yung tao na walang alam, ignorante. Kawawa naman. Kaya mag-iingat po kayo sa mga sinishare nyo. Always magdasal po kayo. Kung ano man ang relihiyon nyo, magdasal kayo sa relihiyon nyo. Siguro naman hindi kayo tinuturuan ng relihiyon nyo ng mga negatibong bagay. Kahit sa Hinduism, Buddhism, and Jewish din, hindi sila nagtuturo. Sinasabi nila na mahalin mo ang kaaway mo. Mahalin mo ang magulang mo. Diba? At ang Panginoong Hesukristo, wala namang relihiyon po yan. Ang tinuturo niya is about Christianity, about sa ating Heavenly Father. Okay, Gemini. Meron nang tumalsik na. Dalawa. Pero sayang naman. Kuhanan natin ng isa pa. Yan. Okay. Jajang. Hope and happiness, ideal course of action. And then meron tayo, you are worth it. Tapos intuitive walking, spirit guides, and animal kingdom. Siguro ganyan na lang muna siya para makita nyo ng maigi. Okay, so Gemini, sa baraha mo itong person mo, Gemini, tingin ko, siya yung tipo, or overly immature. Overly immature tong taong to. At napaka-sensitive. Konting kibot mo lang. Alam mo, ganyan ng mga ibon konting tunog lang, yung aliwaswas, magliliparan agad sila. Kaya tingin ko napaka-sensitive ng taong ito. Konting kanti mo lang, magre-react agad. Papaganahin niya yung kanyang emosyon. At maaaring iba sa inyo, walang pakialam. Para sa'yo siguro, hindi siya mabait na karelasyon, mabait na asawa, mabait na boyfriend, girlfriend. Masasabi kong oo, maaaring itong taong to, violente siya. Kaya akala mo tahimik, pero pagka gaano siya, para siyang bear. Kaya violente, mapangahas,
maaring manloloko, hindi lahat Pero baka yung iba sa inyo, masasabi ko kung zodiac sign pagbabasihan natin, meron tayong dagat dito, dagat dito, dagat dito. So malamang yung iba sa inyo, water sign, maaring Cancer, Scorpio, or Pisces ang inyong person at meron ganitong klaseng katangian At ikaw na bahalang mag-adjust sa Gemini, sa gender, sa edad At ako kasi hindi ko lang basta-basta binabase sa inyong zodiac sign More on sa energy kasi ako nagbabase At lalo na sa reading ko. Ito, general naman to, hindi to reading para sa iisang Gemini. Okay? Kaya paki-adjust na lang. At ako kasi psychic medium. Dahil nakakita ko, lalo na kapag personal reading, one-on-one reading, maging video call man or tarot request na tarot reading, nakakita ko kasi ang lifetime nyo. Okay? Lalo na sa mga nagre-request ng Akashic Record. At thank you nga pala sa mga nagre-request ng Akashic Record. Super busy. Ang dami ko nga Kasi ang Akashic Record ko, pamamaraan ko through meditation. So, syempre, kailangan ko talagang mag-meditate. Minsan, ang pinakamahaba ko na umaabot talaga ako ng more than 3 hours, 4 hours. Kasi kailangan ko talagang mag-concentrate para kang electric fan, para kang LEC. Mag-start ka ng low hanggang sa pataas ng pataas, hanggang ganun yun. Tataas ang vibration ko. So, Gemini, maraming salamat sa mga nag-request ng Akashic reading, So, eto kasi meron nga kayong mga past life, Kaya, natural lang na yung memory nyo, yung mga experience nyo, dala po yan ng soul nyo, na andyan po yung katangian nyo. Kaya, Gemini, huwag kang mag-focus na, kasi yung person ko, Cancer siya. Ang mga Cancer, ganito, ganyan. No. Depende rin yan sa pagpapakitang kilos mo sa kanya, sa pakikisama mo sa kanya. Which is, etong person mo, tingin ko, Gemini, tingin ko sa'yo, ikaw ang Gemini na meron kang pinasok na sitwasyon. Masasabi ko na inilagay mo ang sarili mo sa mapanganib na relasyon, sitwasyon. Pinasukan mo yan. Ikaw mismo ang pumasok or baka yung iba sa inyo, hindi naman, yung mapanganib na sitwasyon na yan, baka inabuso kayo, yung iba sa inyo. Pero yung iba naman, ikaw mismo ang pumasok sa ganyang mapanganib na sitwasyon. Okay? Hindi lahat, pero yung iba, At masasabi ko, itong person mo, wala siyang pakialam kung anong nararamdaman mo. Ganon siya. Basta ang sa kanya, yung gusto niya, yung layaw niya, yun ang gusto niya. Yun ang mangyayari. Yun ang gagawin niya. Yun ang gusto niyang gawin mo. Yun ang gusto niyang pakinggan mo. Kaya naman ang mensahe nito sa'yo, sumunod ka lang sa gusto ko. Yun ang gusto niyang sabihin sa'yo. Kapag sinunod mo ang gusto ko, wala tayong problema. Ako ang pakinggan mo at ang hindi ang ibang tao. Yung iba sa inyo. At para sa person na to, ikaw rin kasi Gemini, madali kang maniwala sa mga sabi-sabi ng mga ibang tao, madali kang mapaniwala. Yun ang ayaw niya. Yung iba sa inyo, talagang, ang tawag dito, mas pinapaniwalaan nyo yung sinasabi ng ibang tao, or, o kaya naman yung iba sa inyong Gemini, mas naniniwala ka dito sa person na to. Lahat na sabihin niya, naniniwala ka. Kaya, meron itong pag-uugali na talagang sinasamantala ka niya. Baka yung iba sa inyo parang hindi karelasyon ang turing niya sa'yo. Ginagawa ka niya parang pet, sunod-sunuran. Alam mo yun? Kung ano yung gusto niya, doon ka lang dapat. Siya ang sundin mo. Parang pinagmamalaki pa nito na yun ang kaligayahan mo, doon ka makakahanap ng sarap na which is ikaw Gemini, alam mo kung ano nararamdaman mo sa relasyon na to. Masaya ka ba? Ano ba ang nararamdaman mo? Nahihirapan ka ba? Pero kung tutuusin Gemini, may bangka. Ayan, nakakita mo, may bangka. Anytime pwede mong iwanan itong person mo to. Sumakay ka dyan at magpakalayo-layo ka. Or tumawag ka ng tulong dito sa mga nasa barkong ito. Nasa ship. Mga pirata pa ata. Ganyan. Humingi ka ng tulong. Yung iba sa inyo, kung sa tingin mo, na nahihirapan ka na, at
Baka siguro talagang violente itong person mo, ano? Yung iba sa inyong Gemini, ano? Kaya, pag-isip-isipan mo na yan. Pero yan ang sinasabi sa iyo ng person mo. Yung iba sa inyo, no, itong person mo, maaring ngayon na lang napagtanto niya na parang, lalo na kung ang kayan Gemini na nagkahiwalay dito, ano, na-realize niya na sa sarili niya na, ay, kailangan niyang maging responsible. Kailangan kanya pala kasi nag-walk away ka na eh. Baka ikaw ang Gemini na tinalikuran mo na talaga itong person na to, ano. Doon siya na nakarealize na kailangan ka pala niya. Kailangan niya pala maging responsable sa kanyang mga kilos, pag-uugali. At kailangan niya rin tanggapin kung ano bang responsibilidad, ano, at yung damdamin mo rin na kumbaga nagdulot siya sa iyo ng sakit, ano, sinaktan ka niya, nag-take advantage siya sa iyo, pinahirapan ka niya, kung anong naranasan mo dito, Gemini, ikaw lang nakakaalam, pero tingin ko itong person mo, dahil sa nag-walk away ka sa kanya, iniwan mo siya, nakaramdam siya ng ganun. Nagkaroon siya ng konti lang naman siguro ang realization nito. Pero sinasabi nito, Gemini, ano, na, Gemini, sorry ha, nandahil sa akin, nabigyan kita ng anxiety. Ano? Naging balisa ka, naging out of balance ka. Naging out of balance ang ating samahan hanggang sa napagdesisyonan mo na iwanan ako, lisanin ako. Naging makasarili ako, naging manipulative ako. Sorry, Gemini. Pero hindi ko kasi mapigilan ang mga kinikilos ko. Ano? Ito talaga ako, Gemini. Yan talaga ang ugali ko. Yan sinasabi sa ng baraha, Gemini. Ano? Manipulative siya, controlling, matinding negatibo ang pag-iisip at kilos nito, no? Ng person mo. Naging mapang-abuso, sinamantala ang kahinaan mo, kung ano yung binibigay mo sa kanya, pinagsamantalahan niya yun, ano, pera man, kung ano man yan. Maaaring ikaw ang Gemini na mapagbigay talaga, mapangunawa, ano. Kasi akala mo, Gemini, itong taong ito, na siya yung taong dapat mong mahalin. Pero wala mukhang inabuso ka nito. Pero at the same time, nagkaroon din naman siya ng realization. Ano? Kuha lang ako ng iba pang baraha, Gemini. Additional lang. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. At saka, unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Very soon. Clearly decide what you want. Okay, dyan natin siya ilagay. Sinasabi ng person mo, Gemini, marami kasi tayo naging problema. Mga pinagdaanan, mga pagsubok na malamang na hindi niya nakayanan. Hindi niya nakayanan yun eh. Yung iba sa inyo, no, malamang na meron kayong problema sa bahay, lalo na kung mag-asawa kayong Gemini, marami siguro kayong gastusin, kaya itong person mo, laging aburido. Pero ang totoo, gusto niyang maglambing-lambing sa'yo, gusto kanyang yakap-yakapin, pero nawawala yung chance na yun eh. Dahil mas nangingibabaw yung pag-iisip ng problema, yung galit, yung pagiging aburido, kaya yung emosyon niya nagiging padalos-dalos, yung pananalita, aksyon, at emotionally unstable kasi siya. Hindi niya natuloy mapakita yung gusto niya talagang mangyari. Yung lambingin ka, amu-amuhin ka, hindi niya na nagagawa yun. Kasi nga unstable siya. At sinasabi niya sa'yo, Gemini,
Bakit? Ikaw din naman na. At isa pa, Gemini, mahal ka nitong person na to. Kaya nga lang, yung way ng pagtrato niya sa'yo, mali. Baka siguro yung iba sa inyo, after ng away nyo, lalambingin ka niya. Pero pag aburido na naman, wala na. Hindi na nasusuklian yung hinahanap mong pagmamahal sa kanya. Malamang yung iba sa inyo, Gemini, itong person mo, nagsisisi sa mga ginawa niya. Sa hindi niya magandang pagtrato sa'yo, malamang hindi kanya trinato ng mabuti or hindi siya naging mabait sa'yo. Mas inuna niya yung kanyang negatibong emosyon. At kung tutuusin, deserve mo, Gemini, ang magandang trato. Na, yun ang sinasabi niya na hindi ko na ibigay sa'yo, Gemini, kaya sorry. Meron siyang napagtanto dito, Gemini, na yung pagmamahal niya na mali ang pagmamahal niya, pero wala Yun ang lumabas sa kilos niya, yun ang naging trato niya sa iyo. Kaya sorry, Gemini. Malamang na naglaan ng oras ang person mo para sa sarili niya, At inalam niya siguro na yung pinakapunot dulo ng issue niyo. At tingin ko naman, disidido talaga siyang alamin kung ano talaga ang kaguluhan ng meron kayo at humingi siya ng tawad sa iyo. Gusto niya patawarin mo siya. Yun ang mensahe niya sa iyo, na Gemini, patawarin mo ako. At malamang gusto niya pa talagang mag-reflect. Gusto niya talagang suriin talaga yung inyong kaganapan, kung ano nangyari, Baka iba sa inyo, yun nga, sabi ko, tiralikuran, Kaya, iniisip niya, bakit umalis ng bahay si Gemini? Bakit ako iniwan ni Gemini? Bakit hindi na ako kinontak ni Gemini? Malamang yung iba, ngayon pala nagsisimula yung self-reflection niya. Nare-realize niya na, ay, kailangan ko pala si Gemini. Actually, Gemini, Gemini, yung ganitong pagsisisi, nagmumula yan sa kanyang soul. Tayong mga tao, wala tayong alam sa ganyan. Dahil ang soul natin ang may dala ng ng memory. Alam mo, Gemini, yung mga ganitong tipo ng tao na nawawala ng pakialam, or nawawala yung kabaitan, humihiwalay kasi ang kanilang higher self o yung tinatawag na spirit or ang kanilang guardian angel kasi sa sobrang negatibo nila, sa sobrang unstable ng kanilang emosyon. Dumidistansya ang kanilang spirit guide. Ayan. Spirit guides. Dumidistansya. Ganon tayong lahat na tao. Pinapanood na lang tayo ng ating guardian angel. Pero, nagsisisi naman itong tao mo. Pero kung hindi ito nagsisisi, kasi ang gabay din natin, ang guardian angel natin, kung hindi ka naniniwala sa gabay, sa spirit guide, o maniwala ka na sa guardian angel. Hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, Gemini, Pero ganun ang trabaho ng mga guardian angel, ang gabayan tayo. Ngayon, minsan, hinahayaan tayo, dumidistansya talaga sila para meron kang matutunan din. Magkaroon ka ng self-realization, self-discovery. Kaya dumidistansya sila. Pero pag super makulit ka, kokotongan ka ng mga yan. Tuturuan ka nila. Hindi ka pwedeng hayaan na lang nila. Unless na lang kapag talaga yung spirit mo or yung higher self mo humiwalay sa'yo dahil more on winelcome mo ang pagiging negativity. Ganun talaga ang mangyayari. Kuha lang tayo ng iba pang card. Andito yung ibon ko yung isang ibon ko nando sa kabila, yung isa naman nandito. Kumakain siya sa tabi ko. Alam niya na hindi siya pwedeng mag-appear sa camera Palibot-libot lang siya rito sa tabi ko. Alam mo, baka yung ibang Gemini, itong person mo, malamang na nag-cheat sa'yo. Habang magkarelasyon kayo, may iba siyang nilalaro. May iba siyang dinidiskartehan. Or baka ikaw mismo ang pinaglalaroan nito, Gemini. Hindi siya naging seryoso sa'yo. Kaya, kung hiwalay na kayo nitong person mong ito, malamang na nagbago ang kanyang pananaw sa buhay niya. Nagkaroon siya ng
parang guilty ang nangyari sa kanya. Kaya ngayon, focus na lang siya sa kanyang future, sa kanyang career. Ano? Tingin ko nawala na yung ang daming naglaglagan. Nawala na yung energy niya sa sa pakikipagrelasyon. Kasi malamang kinarma na to, Gemini. Kaya ang dami mong baraha, 4 ang lumabas sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala, Gemini. Rest and consider well-deserved reward. Healing begins, success growth. Okay. Alam mo, Gemini, ito ang mensahe rin to sa'yo ng spirit guide ng person mo. Hindi mo kailangang, ang tawag dito, hindi mo, baka ikaw ang Gemini na hinahabol-habol mo pa rin tong person na to dahil mahal na mahal mo siya. Pero ang sinasabi sa'yo ng baraha dito, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Kailangan mo self-love. Ayan. Okay? Ang self-love naman kasi, hindi selfishness yan. Pag minahal mo ang sarili mo, Gemini, alam mo kung paano ka masasaktan, alam mo kung ano ang negatibo at positibo na bagay. So, yung ginawa sa'yo ng person mo na negatibo, yes, hindi maganda, nasaktan ka, pero hindi mo deserve yun. Deserve mong lumigaya. Dahil naandito ang green na color, and then dito rin sa heart, at dito rin merong mga puno. So, isa lang yung experience para sa'yo, Gemini. Hindi mo kailangang ipagdukdukan ang buhay mo sa person na to. At the same time, eto ring person mo, yung ginawa niya sa'yo, nagkaroon din siya ng realization. At pinapayuhan na rin siya ng kanyang gabay na mag-grow na rin siya dito. Kaya nagkaroon siya ng self-realization at malamang hindi na siya nagfo-focus sa relasyon or siguro hindi na siya mandoloko next time. Kasi baka ikaw yung Gemini na tinalikuran mo kasi meron kang pangit na naging kaganapan dito sa person na to, pangit na karanasan. Kaya binigyan mo siguro din ng leksyon. Malamang ikaw ang Gemini na nakarealize din na hindi ko deserve itong ganitong klaseng pananakit sa akin, pagmamaltrato. Kaya eto rin ang person mo, kinarma siya. Kaya focus na lang siya. Nagkaroon siya ng self-realization, mag-grow na siya. Kaya isa yan sa mensahe niya, mag-grow ako. Yan ang sinasabi ng person mo. Kaya malamang na marami siyang nawala since nung tinalikuran mo siya. Nawala ka na nga. Doon niya nalaman na importante ka pala sa kanya. Nawala siguro yung trabaho niya dahil kinarma. Nawala ng pera. Baka yung ibang Gemini, ikaw ang nagbibigay sa kanya ng panggastos. Tapos ikaw mismo lumayo sa kanya. Or baka yung iba sa inyo mag-business partner kayo. Ngayon, pag alis mo, nawala, nalugi siya. Pero kahit na anong sitwasyon ang meron kayo dito, Gemini, bottom line, itong person na to, kailangan niya kasing mag-grow, mag-mature, malamang yung iba, eto na, nagkaroon na sila ng self-realization, since nung nawala ka sa buhay niya, or since na nag-voice out ka siguro, nilabas mo siguro yung gusto mong sabihin dahil pagod na pagod ka na, pagod ka na, kaya pinaglaban mo yung sarili mo. Sinabi mo lahat yung nararamdaman mo. Kaya parang sinasabi mo, hoy, gumising ka na. Kaya ngayon, meron na siyang napagtanto. Meron na siyang na-realize. Malamang yung iba sa inyo, nagka-counseling, baka kung mag-asawa kayo, pareho kayo nagka-counseling, habang nakatira kayo sa iba't ibang bahay, pinag-separate siguro kayo, or hindi counseling, nagtitake kayo ng therapy. Okay? O baka naman yung iba sa inyo, tinutulungan lang kayo ng kaibigan nyo, mga pamilya nyo, sinusuportahan kayo. Depende, Gemini, kung anong klaseng kabuhayan ng meron kayo. Kung afford nyo ang therapy, baka siguro kayo yun. Kayo yung nagbabayad, gumagawa ng sa therapy. Counseling, ganyan. Merong gano'n mag-asawa, lalo sa mga artista, di ba? So, kayo na ang bahalang mag-adjust. Kung wala naman kayo, sabi mo, hindi kami nagtitherapy, baka sa mga kaibigan nyo lang. Mga kapitbahay, mga kamag-anak nyo. Diyan, humihingi kayo ng tulong, ng advices. Ikaw at itong person mo, Kaya ito sinasabi ng person mo, Gemini.
Kasi yung pagkakamali niyang ginawa, lalo na kung chinit ka nito, no? Hindi niya kasi napigilan yung init, yung palaging maghanap. Para sa kanya siguro, kulang ka pa, kulang sa kama, or sa mismong pag-uugali, meron siguro siyang hinahanap, Pero kahit hindi man siya mag-sorry sa'yo harap-harapan, alam niya sa isipan niya na mali ang ginagawa niya. Alam niya na kailangan kong baguhin ang pag-uugali ko. Kaya lang hindi siya talaga, sadyang yung time na yun, hindi niya napigilan talaga. Pero after na siguro nagkaroon ng nagkabukingan na, yun na, lumabas na siguro doon. Yung iba sa inyo, pumatol siguro kayo sa married na tao, Gemini, merong asawa. Meron ng asawa, and then, masasabi ko na nagsisorry pa rin siya kahit na gano'n ang sitwasyon nyo, Sorry, Gemini, kasi sa kabila ng type ka niya, mahal ka niya, hindi niya masusuklian yung pagmamahal na yung pagmamahalan nyo. Kasi nakatali na siya. Kaya sorry na lang siya, nagsisorry na lang siya sa'yo sa mga nagawa niyang pagkakamali. Baka yung iba sa inyo, naanakan kayo nito, no? Mahal ka niya, kung sa totoo. Pero kung sasabihin mo, Gemini, hindi ako pinakasalan niyan, tinalikuran ako. Kasi malamang na meron siyang asawa, or meron siyang ibang pananagutan, ibang obligasyon. Kaya hindi niya maibibigay talaga sa'yo yung hinahangad mo. Kaya ang tanging mensahe niya sa'yo, sorry. At malamang iba sa inyo, itong person mo, hindi naman totally na hindi niya mahal ang asawa niya. Mahal niya ang asawa niya. Kaya nga lang siguro na boring, sakto, nandiyan ka, na-attract siya sa'yo, na-attract, natukso, naakit, nag-init, nagalaw, at bottom line parang, Gemini, sorry, yun lang, period. Kaya malamang siya ang tumakbo sa'yo, Gemini, tinakbuhan ka nito. Meron na tayo nalaglag na isa. Ano ba gusto nang mangyari ng taon to? Oh, snake lady, and then bouquet, sun, tower, bouquet, sun, tower. Okay. Sinasabi nito, baka yung iba sa inyo, Gemini, lalo na kung kasi ang mensahe dito, Gemini, ikaw nang bahala mag-adjust, Gemini, kung anong sitwasyon ang meron kayo, Pero dito sinasabi ng baraha, huwag kang maghabol sa kanya or manggulo. Baka yung iba sa inyo, Gemini, naghahabol kayo sa kung anong kadahilanan, gusto niyang mangyari na kalimutan mo siya. Okay? Kalimutan mo siya, or baka yung iba sa inyo, hindi naman talaga naging kayo. For example, sa internet lang kayo nagkakilala. Tapos sa internet din kayo nagkaroon ng talagang deep intimacy, 'di ba? Meron yung ganyan Sa internet lang kayo nagkaroon ng parang relasyon, nagpapalitan kayo ng malalaswang picture, mga video, So para sa taong to, wala na sira na 'yun. Kaya sorry, wag mo na akong habulin. Wala na akong nararamdaman sa iyo. Yan ang gustong sabihin ng person na to, Hindi lahat yung iba. At ang gusto niya kasi mangyari, wag mo na siyang tawagan, wag mo na siyang kontakin, At yung iba, feeling nito, makulit ka, Parang natukso nga lang siya, may kung anong naramdaman siya, nagandahan siya siguro sa iyo, naakit, kaya nag-init siya. Ganun lang. Yung iba sa inyo, Pero bottom line, wala na. Kumbaga, sira na
sira na yung feelings na yun, gusto niya nang tapusin, tuldukan, or baka ikaw pwede ring vice versa, Gemini, ano? Yung iba sa inyo, dahil nga abusado, manipulative, tinatrato kayo ng mali, malamang ikaw ito. Gusto mo na rin tapusin. Kaya ayaw mo na sa kanya makipagkontak. Pero yung iba sa inyo sinasabi, no, Gemini, na sorry kasi nga ganun ang ugali niya. Ganun na naging asal niya sa'yo. Okay? Ikaw nang bahalang mag-adjust, Gemini, kung alin dyan na sa'yo. Pero ito sinasabi ng baraha. At hindi to reading para sa isang Gemini, Okay? At Gemini, kung gusto mo ng personal reading, mag-request ka lang. Pinapop up ko naman yung aking email address at ang aking Facebook. Ang Facebook ko kasi, yung friend ko, 5,000 na. Yung iba naman kasi, nagre-request tapos lalabas din sila. So, pag merong nag-quit sa pagiging friend ko sa Facebook, i-add ko kayo ha, Gemini. Pero pag wala naman, follow na lang and pwede naman sa Messenger, di ba? Mag-send kayo. Okay? Private message na lang kayo. At chinecheck ko naman din po yan. So, Gemini, hanggang dito na lang ang ating reading at move on tayo sa napili kong soul contract. Okay, Gemini. So, ito pong napili ko si Ma'am Elenita Monticalvonebrida. Sabi niya, thank you po, Ma'am Gemini po, May 26, 1982. Ito po, sinulat ko po, Ma'am. At yung person ko po na madalas kong napapanaginipan, December 12, 1968. Thank you po, Ma'am. Sabi niya, eto, December 12, 1968. Ilang taon ng agwat nyo? Kuha tayo ng calculator. Dito ko lang ika-calculate sa baba. Sabi mo, ikaw 1982. Tapos si person mo 1968. 14 years ang agwat nyo. Baka iniisip mo siguro 14 years. Baka sinisip mo twin flame kayo. Okay. Wala po kayong soul contract sa isa't isa. Okay, ma'am? Sorry ha. Pero yun ang nakita ko. Kahit na sabihin mong malaki ang age gap nyo, kasi yun ang sinasabi sa internet, pag malaki ang age gap nyo, twin flame mo siya or soulmate mo siya. So, to be honest, wala po kayong soul contract. Hindi po ako mag-sugarcoat sa inyo at baka makaramdam ka ng frustration. Ay, ganun ba? Yun po ang nakita ko. Okay, kung ayaw mong maniwala, ma'am, then pumunta po kayo sa ibang mga psychic medium at itanong nyo sa kanila kung ano ang soul contract nyo. And sa akin, yan po ang nakita ko, wala po kayong soul contract. At ang soul contract po kasi, isang agreement yan bago po kayo ipinanganak dito. Yan ang agreement pagitan sa inyong soul family. At sila ang magbibigay sa inyo ng soul lesson. Pero hindi naman ibig sabihin na, ay wala kaming contract, okay na. No, hindi. Meron pa rin kayong kailangang matutunan dahil nagtagpo kayo, baka sa next lifetime nyo, gumawa kayo ng kontrata. So, kailangan, kung sino man yung nakakatagpo nyo this lifetime nyo, kailangan po ng respeto. Kung anong pagmamahal nyo sa sarili nyo, ganun din po ang pagmamahal na ibigay nyo sa ibang tao. Okay? So, ma'am, yun po ang lumabas, Ma'am Elenita. Maraming salamat po sa inyong pag-send ng comment, paglaan ng oras sa pag-comment, pagta-type. Thank you po. At doon po sa mga ibang Gemini, kung gusto niyo po ng ganito, mag-send lang po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At aalamin ko po kung anong soul contract niyo. At kung wala kayong soul contract, wag po kayong madismaya. Okay? So Gemini, hanggang dito na lang po. Salamat sa like, share, comment, at namaste po. Bye-bye!